So mga ka-Manitech, may tuturo kasi yung secret feature or hidden feature dito sa Android phone natin na baka hindi nyo pa alam or hindi nyo pa nasusubukan. So itong Android feature or hidden feature na ituturo ko sa inyo is malaking tulong kung saan nag-focus ka sa isang application, halimbawa nag-Facebook ka lang or halimbawa may binabasa ka sa Facebook, then naiinis ka kasi nga panay-labas ng mga notification, nadidistract ka, or halimbawa naglalaro ka naman ng mga online games at panay-labas ng mga notification sa mga social media apps mo, nadidistract ka. Ngayon paano nga ba yung gagawin natin para hindi ka ma-distract ng iba't ibang application? At bukod doon is magiging matipid din sa battery, tatagal malowbat yung battery ng cellphone mo. So make sure lang na panoorin yung video nga matapos para malaman nyo yung feature na yun dito sa ating Android phone at kung ano yung mga advantage nito. So una natin gagawin para makita natin yon is swipe down natin yung screen ng ating cellphone. So swipe down natin, swipe down. Then sunod is swipe natin pakaliwa. Swipe natin pakaliwa. At makikita nyo yan dito, yung focus mode na tinatawag. Take note mga ka-Manitech, pag wala kayong focus mode is makikita nyo yan sa settings. So halimbawa nag-swipe down kayo at tinignan nyo dito at walang focus mode, ito yung gagawin nyo. Pumunta lang kayo sa may settings ng ating cellphone. Once na makita na natin yung settings sa ating cellphone, i-click lang natin. Then pag nag-open na yan, sunod natin gagawin is pumunta tayo sa may search bar or search engine sa taas. So ito yon, i-click lang natin yan. Then i-type lang natin dito yung focus mode. So type mo lang yung focus mode. Automatic lalabas yan dyan. Kung makita nyo, andyan na siya. At kung halimbawa hindi lumabas, i-click nyo lang yung search button dito or yung magnifying lens dyan para makita nyo yung focus mode. Then pag lumabas yung focus mode, click nyo lang. At eto na yung focus mode na tinatawag. So ngayon, i-explain ko muna sa inyo kung ano yung focus mode. So sabi sa Google, yung focus mode can help you concentrate on a task by minimizing distractions. Some advantages of using focus mode include blocking out distractions. You can temporarily pause apps that are distracting you. So, ibig sabihin lang, pag may mga application na ginagambahala ka or dinidistract ka, halimbawa, naglalaro ka ng online games. Ngayon, naglalaro ka ng online games, focus na focus ka, kaso may lumalabas na mga notification, nagpa-pop up, nadidistract ka. So, dahil dito, pwede mo siya i-temporarily pause para hindi ka ma-distract. At sabi din dito, setting schedules. You can set a schedule to automatically turn on focus mode. So, ibig sabihin lang, pwede mo rin dito i-schedule kung kailan mag-activate yung focus mode sa inyong device. So halimbawa, 9 AM to 5 PM, mag-activate yung focus mode, automatic yung mga application mo na nagdi-distract sa'yo sa mga notification is mapapost yan kasi nga naka-activate at naka-schedule yung focus mode sa inyong device. At sabi din dito, limiting app use. You can set up limits to help you manage your screen time. So, ibig sabihin lang, mamamanage mo rin dito yung time mo sa paggamit ng cellphone mo. Then sabi din dito, creating a custom focus. You can create a custom focus for a specific activity. So, pwede ka rin dito mag-customize. Kung ano ba gusto mo mag-focus mode, then i-customize mo siya kung ano yung mga application na gusto mo i-activate at kung ano yung running time niya. Okay? Then, sabi din dito, optimizing productivity focus mode can help you optimize your mobile device for productivity. At bukod dito sa mga advantages na to is tatagal din malowbat yung battery ng cellphone mo. Kasi nga, yung mga running app sa background na tumatakbo kahit hindi natin ginagamit, so automatic magpo-pause at hindi magko-consume ng battery at dahil doon magiging matagal na malowbat yung battery ng cellphone natin. So paano nga ba i-activate at paano gamitin yung focus mode? So balik na tayo dun sa kanina. So once na nag-swipe down ka ng screen at nakita mo yung focus mode dyan, i-click mo lang. Once na maklik mo yan, automatic mare-redirect ka sa may focus mode. At kung wala kang focus mode dun sa may screen, once na nag-swipe down ka, hindi mo makita, pumunta ka lang dun sa may settings na sinabi ko. So halimbawa dito ka na sa may focus mode nakalagay dyan. When you need time to focus, you can pause distracting apps and hide their notification. Paano nga ba gamitin to? Paano magsimula? So, una natin gagawin is kailangan muna natin dito pumili ng mga application na gusto mo i-post once na may ginagawa ka or busy ka sa isang application para hindi ka ma-distract ng mga notifications nila. So, halimbawa, ayaw mo ma-distract ng mga social media application mo sa inyong device, piliin mo lang dito. So, kunyari ito, piliin lang natin. Yan, sample lang yan. So once na napili mo na, so halimbawa nakapili ka na dyan, automatic mapupunta sila dito. At ngayon pwede ka mag-set ng schedule kung kailan mo gusto ma-activate yung focus mode dito sa mga application na to. So click mo lang itong set a schedule. Kung makita nyo dito merong start and end. So pwede ka dito mag-customize ng time. Ilagay mo dito yung time kung kailan mag-start yung focus mode at kung kailan mag-end. So halimbawa nakapag-customize ka na ng time dito at yung day kung kailan mo gusto mag-activate yung focus mode. Ang gagawin mo lang pagkatapos click mo lang itong set.
So automatic activated na yung focus mode. Kung makita nyo nakalagay dyan, focus mode is on. Kasi nga, yung starting time na nilagay natin is 9 AM. Eh anong oras na ngayon? Kaya activated na yan. Pero kayo kung hindi nyo ilagay sa schedule, walang problema. Pwede nyo kagad i-activate yung focus mode. Pero sa akin, pinakita ko sa inyo kung paano mag-schedule dito ng focus mode para matutunan nyo kung ano ba gusto nyo i-schedule siya at hindi kagad i-turn on. At kung mapapansin nyo yung mga pinili natin ditong application na gusto natin i-post once na may ginagawa tayo or magpo-focus tayo sa isang application, is nagkulay gray siya. Ibig sabihin lang activated na yan. Ngayon para mapatunayan ko sa inyo na hindi na kayo guguluhin or hindi na kayo bibigyan ng mga notifications niyan. So kung makita nyo for example sa Facebook, hindi na siya kulay white and blue. Naging gray na siya pati na yung ating WhatsApp. So ibig sabihin lang, naka-activate yung focus mode sa kanila. Hindi na sila magbibigay sa inyo ng mga notifications para ma-distract ka once na naglalaro ka or nakafocus ka labang sa isang application. So ibig sabihin lang, hindi ka na nila bibigyan ng mga notifications or mga update or hindi ka na nila gagambalain kasi nga naka-free sila or naka-post. Ngayon pag click mo yan, click natin, nakalagay dyan focus mode is on. At nakalagay din dito is naka-post sila. Ngayon kung gusto mo sila gamitin ng panandalian, walang problema. Pwede mo pindutin yung use app for 5 minutes. Napakarami na ngayong legit trading platform na pwede ka talaga mag-earn ng profit. At isa na nga dito yung JetVix na trading platform. So itong JetVix talaga is napakabangas kasi nga once na matutunan mo kung paano mag-trade, alam mo yung strategy, automatic pwede ka mag-earn ng profit dito. Para pala makapag-deposit dito, ang gagawin nyo lang, isi-click nyo lang dito yung top up, click top up. So ilagay mo lang dito yung amount kung ilan yung itatap up. Ngayon dito yung promo code ko na MindTech125. Click mo lang itong top up sa baba at automatic makakapag-deposit ka na at magkakaroon ka na ng balance. Mag-sample tayo ngayon. Kung makita nyo, puro pababa yan. Ngayon, kailangan natin dito mag-buy kasi nga sunod-sunod yung red na kulay dito. Kailangan natin itong buy dito. Click buy. Kaya natin dito $300. Ang gagawin ko lang is click ko lang itong buy BTC USD. So ngayon titingnan natin kung mag-earn tayo dito ng profit. So dito natin yung makikita kung mag-earn tayo ng profit. Pag nag-green yan, ibig sabihin mag-earn tayo. Katulad yan, nag-green na siya, $0.37, 1.19. So napakabangas kasi nga, parang tama yung prediction natin na tataas yung market. So mapapansin yung profit natin is 60 na. So ngayon, kailangan na natin yung tanggalin kasi baka mawala pa yan. So ang gagawin nyo lang, isi-click nyo lang to. Click nyo lang yan. Then pwede nyo i-close position. Close position at automatic meron na tayo ditong profit. So napakabanges. So yung pinaka-paborito ko dito ng strategy is yung stochastic oscillator strategy kasi nga dito once na makita mo sa graph na nag-overbought or oversold, it means na pwedeng mag-reverse talaga yung price ng market. Kaya talagang napakabanges. So pag-aralan nyo lang. Ako doon yung JetVix is meron palang account tier system. So i-click mo lang tong button dito or icon dito, click mo lang. So dito sa account tier system ng JetVix is nakalagay standard yung pinakauna. Then dito sunod is bronze. Pangatlo is silver, pang-apat is gold, pang-lima is platinum, pang-anim is royal. So yan yung pinakamataas, yung royal. So napakabangis ng account tier system ng JetVix kasi nga the more you trade, the higher status. Marami ka ring ma-receive ng mga cashbacks and extra benefits sa inyong pagtitrade. So napakabangis. At ang malupit pa dito sa JetVix is meron siyang refund up to $500. So ibig sabihin meron siyang respawn na tinatawag. Once na sumablay ka dito, ibabalik nila yung supply mo. So ibig sabihin yung balance mo na nawala sa'yo is ibabalik nila. Napakabangis. So halimbawa nakapag-earn ka na ng profit dito at gusto mo na mag-withdraw, walang problema. So ang gagawin mo lang para makapag-withdraw, isi-click mo lang itong withdraw dito. Ngayon ilagay mo lang dito yung amount ng i-withdraw mo at syempre piliin mo lang dito yung GCash para mas mabilis. Then i-click mo lang itong withdraw. Automatic makakapag-withdraw ka na dito sa JetVix. So ganun lang kadali at kasimple. At once na ready ka na at kayang-kaya mo na mag-trade at mag-predict ng lalabas sa market, andyan sa description box yung link para makapag-register ka dito sa JetVix at makapag-trade. So halimbawa maglalaro ka ng online games, hindi ka na madidistract or hindi ka nagagambalain pa ng mga notification na nagpo-pop up dito, hindi ka na magugulo kasi nga minsan na nagpo-focus tayo maglaro, ngayon hindi tayo nakakapag-focus kasi nga may lumalabas dito na mga notifications sa mga social media apps natin at sa mga application na naka-install sa ating device. So ngayon kahit maglaro ka na dito, wala nang problema kasi nga wala nang gugulo sa'yo. So ganun yung purpose ng focus mode dito sa ating Android phone. So karamihan ng cellphone is meron nito kaya i-check nyo na ngayon. So ang gagawin nyo lang, is-swipe down nyo lang yung inyong cellphone. So halimbawa andito yung cellphone nyo, swipe down nyo lang yung screen. Swipe down. Once na ma-swipe down mo na, swipe mo ulit pakaliwa. Then makikita mo yung focus mode dyan. Okay? Pero kung hindi nyo makita yung focus mode dyan, walang problema. Pumunta lang kayo sa may settings. Hanapin nyo yung settings sa inyong device. Click nyo lang yung settings. Then sa settings, sa taas niyan, merong search bar or search engine. Ang gagawin nyo lang, click nyo lang yan. Then, i-type nyo lang dyan yung focus mode. Type nyo lang yung focus mode. So, once na meron kayong focus mode dito, automatic lalabas na yan. At, pwede na kayo mag-customize at mag-activate at pumili ng mga application na gusto nyo i-post. So, malaking tulong talaga siya once na gusto mo mag-focus sa isang application lamang or busy ka sa isang app at ayaw mo magulo ng mga notification. At bukod doon, tatagal din malobat yung battery ng cellphone natin kasi nga,
once na may mga running apps sa background, automatic mag-freeze yan or magpo-pause at hindi na yan magkukonsume ng battery. At dahil doon, tatagal talaga malobat, kukunat at hindi basta-basta malalobat yung ating battery sa cellphone natin. So sana nakatulong itong vlog ko ngayon. Once again naman, TechPH, thank you and God bless all.